Hindi man ako magustuhan ng karamihan, ako'y mananatili dito para sa aking tinutulungan. Ako po ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Panibagong araw, panibagong reaction video po ang ating gagawin ngayon mga tagapanood. At galing po ito sa channel ni Showbiz Philippines. Ilalagay ko po sa description yung link ng kanyang channel para mabisita nyo po at masuportahan na rin. So simulan na po natin ang ating reaction video. Sa araw na ito, total wala naman na tayong hinihintay na. Sabi nga po ni Idol Shubaldi, let's do this! Nananawagan po ako sa Lala Move kasi na-aksidente ko nung Saturday. So sana po tulungan niyo po yung driver na na nakabangga sa naararo kami, 4 kami sa sasakyan. Malaki yung bangga. Kasi parang nakatulog yung driver. So wasak na wasak. So sana po tulungan niyo yung driver kasi balita namin. Oo. At saka yung contractor, yung may-ari ng truck, sana po tulungan yung driver kasi naawa rin ako dun sa driver. Kasi yung mga ang daming sasakyan yung Ilan ba kayo nabangga? 4. Matapang na ibinalita ni Vice Ganda na siya ay naaksidente sa Uptown Center sa BGC noong nakaraang Sabado, kasama ang kanyang team kung saan inararo sila ng isang Lalamove truck na ayon sa balita ay nakatulog ang driver dahil sa sobrang pagod nito. Inararo nito ang 4 na sasakyan kung saan kasama ang luxury car ni Vice Ganda. Ayon pa sa balita ay nasampahan na ng kaso ang nasabing driver at ang mismong may-ari ng franchise ng Lalamove kung saan nagtatrabaho ito. Makikita sa video na ito na talagang bumaba pa ng kanyang sasakyan si Vice Ganda upang i-check ang iba pang sasakyan at mga pasahero na siyang nasangkot sa nasabing aksidente. Mabuti na lamang daw ay hindi nasaktan at walang naospital sa mga pasahero na siyang nasangkot sa aksidenteng ito. Hindi din akalain ng driver na si mismong Vice Ganda ang isa sa mga nabiktima niya. Makikita din sa mga kuha ng videos na ito na may ilang mga motor din ang siyang nadamay sa nasabing banggaan. Iba't iba din naman ang siyang naging reaksyon ng mga netizens patungkol sa issue nito. Ayon sa kanila ay ginagamit lamang daw ni Vice Ganda ang insidente na ito upang makakuha ng simpatsya galing sa mga tao, lalo na ngayon at mainit ang issue nila ni Ayon Perez. Huwag naman po ganun mga tagapanood. Hindi naman po siguro ginagamit lang ni Vice Ganda yan para makakuha ng simpatsya. Kung tutuusin nga po, nanawagan pa po siya para matulungan din yung driver. Kasi siyempre, kawawa naman po, maliit lang po ang kikitain ng driver na yun. Ang dami po nilang babayaran. Di ba po? Maghahati yan sila, panigurado, nung amo niya, yung may-ari nung truck na pinagdadrivean niya. So, habang nagtatrabaho siya, wala po siya masyadong kikitain. Kawawa po yung pamilya nun. Paano po yung nung pagpapaaral ng mga anak, malapit ng pasukan, yung pagkain po nila. Hindi po ba? Wag po natin bigyan ng issue yung nangyari po kay Vice Ganda. Kasi nga po kung tutuusin, maswerte po at nakaligtas siya. Paano ko po kung mas malala yung nangyari, di ba? Baka ano pong sabihin natin na kawawa naman, may ganun, di ba? Kung kailan wala na yung tao, tsaka nyo sasabihan po ng maganda. Porket nakaligtas, ang pangit na po ng pagtingin. Hindi po ganun. Ako po legit dabarkads ako, sumusuporta ako sa TVJ mga tagapanood. Pero kung sakasakali may ganyan aksidente, kahit kay Paulo mangyari yan, hindi ko po siya pag-iisipan na masama at sasabihin ginagamit yung aksidente para makakuha ng simpatsya. Hindi po. Kasi ang aksidente, hindi po natin pinipili yan. Hindi naman po natin kagustuhan yan. Ang mahalaga po, ligtas po sila. Wala pong nangyaring hindi maganda. At ipinakita niya po dito na pwede niyang tulungan yung driver. Siyempre, sasagutin ng kumpanya pagpapaayos ng sasakyan niya. Given na po yun, may insurance din po yan. Pero yung kagandahan po sa ipinakita ni Vice Ganda, nag-aalala po siya dun sa kalagayan ng driver, which is yun po yung maganda. Yun na lang po sana ang tingnan natin, yung magandang ginagawa ni Vice Ganda. Oo nga po, mainit yung issue, mainit yung kaso nila ni Ayon Perez dun sa ginawa nila. Pananagutan po nila yon. Pero ito pong aksidente na ito, hindi naman po hindi po natin dapat na sabihan na gamitin niya lang ito para lang makahingi ng simpatsya. Hindi naman po ganoon si Vice Ganda. 'Di ba? May pinagdadaanan din po 'yan. So sana po wag tigilan na po natin yung ini-issue natin siya kasi hindi po ganyan talaga, hindi po si ako po talaga iniidolo ko yan si Vice Ganda. At na-meet ko na rin yan siya before dahil po si Negi naging
hindi naman sobrang kapitbahay. Sabihin na natin, malapit na lugar kasi ako po ay pinanganak sa Navotas. Wow, nasabi ko na po kung saan lugar ako. Yun, doon po ako pinanganak sa Navotas at medyo magkalapit nga po kami ni Negi. Kaya, yun, barkada niya po yan si Vice. Kaya medyo parang yun, nakakilala din po. Hindi po ganong tao si Vice Ganda. Oo nga po, magkalaban yung show nila sa show na sinusuportahan ko. Pero, pag personal na bagay na po ganyan, aksidente po yan. Paano po kung malala nga po yung nangyari kay Vice, di ba po? Hindi po ako naniniwala dyan na gagamitin lang yan para mapagtakpan yung kasalanan nila sa MTRCB. Kasi kahit ano pong pananakit mo dyan, kung talagang makakitaan po ng paglabag yung ginawa nila, pananagutan po nila yon. Dapat lang po nilang panagutan yun. Kasi ano po ginawa nila yung kasalanan Dapat harapin po nila. Ngunit matapang naman siyang ipinagtanggol ng kanyang mga supporters at ibang netizens na talagang likas kay Vice Ganda ang pagtulong at kahit na daw walang mga video sa paligid niya ay alam daw nilang tutulong pa din si Vice sa mga nasangkot sa nasabing aksidente. Sa kabila nito, marami pa din ang siyang nagpapasalamat na walang masamang nangyari kay Vice Ganda. Lalo na sa mga ganitong aksidente sa kalsada, may mga nababawian talaga ng buhay at ang iba ay hindi pinapalad na makaligtas. Kaya naman, malaki din daw ang pasasalamat ni Vice na hindi sila na ospital at walang masamang nangyari sa mga nasangkot na tao sa insidente na ito. There you have it mga ka-showbiz peeps. Anong masasabi nyo sa nangyari na ito? Just comment below. Yan po yung sinasabi ko sa inyo mga tagapanood. Pagdating po sa pagtulong kasi, seryoso po yan si Vice Ganda. Talagang tumutulong po yan siya mga tagapanood. Kung paminsan-minsan nakala nyo, nakikita nyo na parang ano lang siya, akala mo stricto, may yung iba sinasabi bastos daw, ganun lang po talaga karakter niya Pero pagdating po sa pagtulong, maano po yan, matulungin na tao din po yan. Isa din po yan sa matulungin na tao at isa yan sa nakita kong totoong tao. Nakapag galit, pagka nasa mood, okay siya. Pag wala sa mood, ganun po normal po, tao po tayo May mga damdamin po tayo mga tagapanood. Kaya wag po natin bigyan ng issue yung nangyari sa kanya. Dapat po talaga magpasalamat po tayo na wala pong nangyari sa kanila at mapapatuloy niya po yung mga ginagawa niyang pagpapasaya sa taong bayan, yung mga pagbibigay niya po ng tulong. Diba po? Yun po yung mahalaga dito mga tagapanood, yung kanilang kaligtasan po. Para patuloy po natin silang masubaybayan sa mga umuudilo, nabubulol pa ako. Uma-idol na lang po para hindi ako mabulol. Yun, uma-idol kila Vice Ganda at sa Showtime. Basta tayo naman po ay sumusuporta sa Pick Bulaga, Tape Bulaga, Generic Itbulaga, Itbulaga na yan. Go lang po, suporta lang din po tayo. Ako, sa mga kasamahan ko na naniniwala at sumusuporta sa legit Dabarkad sa E80, tuloy lang po ang ating pagsuporta at wag po natin sila pag-isipan ng hindi maganda lalo na po kung ang may kinalaman sa aksidente kagaya po nung kay Vice Ganda. So yun lang po mga tagapanood, nagustuhan po yung paksang ating tinalakay sa araw na ito. At kung kayo'y bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. At kung mayroon po kayo na gustong gawa natin ng reaction video, i-comment nyo lang po sa baba at gagawan po natin ng reaction video po. So hanggang sa muli po, itong yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.